Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Anthony Ronquillo. Shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga kasanayan sa antas ng Diyos. Oo, ito ay isang antas ng Diyos na kasanayan. Ngumiti si Han Sanchen, bagamat may ilang kakayahan ang Su, malayo pa rin ito sa kakayahang agad na itaas ang isang master sa bottleneck period sa mas mataas na antas. Gayunpaman, nagkaroon ako ng ilang pagkakataon na makakuha ng ilang mga kasanayan sa antas ng Diyos, kaya nagbenta na lang ako ng kopya kay Kuya Liang. Binili ni Kuya Liang ang mga kasanayan sa antas ng Diyos at ibinigay ito sa kanyang mga tagasunod upang magsanay, kaya bumalik siya ngayon. Sa mga salitang ito, hindi lamang ipinahayag ni Han Sanchen ang kanyang posisyon sa pagkakaroon ng mga kalakal, ngunit binigyan din si Liang Quan ng sapat na mukha, na ipinaalam sa lahat na ang kanyang Panginoon ay napakahandang tretuhin ang kanyang mga tagasunod. Ang ikinagulat ng lahat na naruroon ay ang kanilang mga bibig ay kasing puno ng itlog. Bagamat sa teorya, ito ay ganap na mapangahas na ang kabilang partido ay may mga kasanayan sa antas ng Diyos. Ngunit kung ikukumpara sa pagbure nito, higit na maaasahan na umasa na lamang sa tinatawag na paliwanag na itinaguyod ni Han Sanchen ang mga tagasunod ni Liang Quan sa usapin ng paglilinang. Sa makatuwid, sa mga katotohanan sa harap namin at kaunting pagtimbang, ang lahat ay naging mas kumbinsido sa katotohanan na si Han Sanchen ay may kasanayan sa antas ng Diyos sa kanyang mga kamay. Napakalakas ba ng diskarteng ito sa antas ng Diyos? Makakagawa ba ng maraming tagumpay ang isang master sa bottleneck period sa napakaikling panahon? Hindi ba normal ito? It's a God-level skill. Kung magaling ka, pwede ka pang magtayo ng sekta. Malaki na ang kinita ni Liang Quan sa pagkakataong ito, ang ibig sabihin nito simula ngayon, magagamit na ni Liang Quan ang kanyang kakayahan sa antas ng Diyos para mag-recruit ng mga tropa kahit saan. Sa ganitong paraan, tiyak na magkakaroon ng kaunting timbang ang pamilya Liang sa mga tuntunin ng ganap na puwersa. Siguro ang aming grupo ay kailangang makahanap ng ilang maaasahang tagasunod mula sa kanya sa hinaharap. Oo, hindi lang galit ngayon ang nailabas ni Liang Quan, kikita din siya sa hinaharap, magkano kaya ang pera niya sa pagbebenta lang ng mga master followers ng ganito. Maraming tao ang nag-uusap, ngunit may ilang matatalinong tao ang nakasimangot sa oras na ito. Malinaw na nakita nila ang mga bagay mula sa ibang pananaw kaysa sa mga taong ito, bukod sa pagkagulat, nakaramdam sila ng matinding pagkabalisa sa pangyayaring ito. Kung maraming master si Liang Quan na kayang durugan ang mga followers natin from afar in the future, mananalo pa kaya ang Liang family in the future? Kahit na mas mababa ng kaunti ang financial ability ni Liang Quan kaysa sa kanila in the future, as long as hindi siya ganap na out of step, natatakot ako na walang maglalakas loob na guluhin siya ng padalos-dalos sa hinaharap. Hindi nakakatakot na magkaroon ng isa o dalawang napakakapangyarihang lalaki, ngunit paano ang 10, 100, 1,000, o kahit 10,000? Anong klaseng existence yan? Si Liang Quan ay nagtataglay na ngayon ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, mayroon siyang kapital para sanayin ang mga tao. Narinig mo ba yung sinabi ni Sun Nayan kanina? Anong gusto mong sabihin? Kung tama ang narinig ko, ang sinabi ni Sun Nayan kanina lang ay nakakuha siya ng ilang mga kasanayan sa antas ng Diyos, hindi isang libro ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, tama ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang iba ay sumimangot at agad na naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita, ang ibig mong sabihin. Mayroon din siyang kasanayan sa antas ng Diyos sa kanyang mga kamay, sabi niya. Gusto mong bilhin. Ang aking talento sa paglilinang ay karaniwan, at hindi ako makakapagnegosyo kung mayroon akong mahusay na mga kwalifikasyon. Sa makatuwid, hindi ako masyadong interesado sa mga kasanayan sa antas ng Diyos.
Maaari ko na lamang iwanan ang mga bagay tulad ng puwersa sa aking mga nasasakupan, ngunit ang problema ay, si Liang Quan ay mayroon na akong kasanayan sa antas ng Diyos sa aking mga kamay. Kung magiging malaki siya sa hinaharap, tiyak na magkakaroon siya ng kakaibang posisyon sa aming grupo ng mga negosyante. Let me put it bluntly, kapag may sapat na siyang masters in the future, he will formulate some rules, or even force buying and sell, which is pangit. Who dares to object? Pagkarinig ng mga salitang ito, ang iba ay nagmamadaling tumanggo. Ito ay totoo. Bagamat mas business-oriented ang kanilang business world, imposibleng hindi sumunod sa realidad ng batas ng gubat. Kung may ganap na kapangyarihan si Liang Quan na supilan sila, mahihirapan silang harapin ito. So your idea is kung meron si Liang Quan dapat meron din tayo. The man nodded. The current situation is forcing US to have it. At the lowest level, we are a group of people to protect ourselves and maintain the balance of power with the Liang family. At the highest level, we can also attract things in the future. If you follow me to invest, you can expand yourself and increase your strength. Naririnig ito ng iba at nararamdaman na may katuturan ito. Ano sa tingin mo? Bibili din ba tayo sa Sunayen? Tumanggo ang lalaki, I have to buy it. Sandali lang. Kailangan natin makipag-ugnayan sa Nasunayan sa lalong madaling panahon. Napakaraming matataas na tao dito. I believe some of them rely on luck, and some rely on the wealth accumulated by their ancestors, but there are also people like you and me, we can think of course they can think of it, so we have to get ahead. Oo, ngunit sa kasong ito, ang kompetisyon ay maaaring medyo mataas. Kung hindi naman malaki ang kompetisyon, bakit ko sasabihin sa iyo ito? Hindi ba pwedeng ako na lang mismo ang bumili nito ng palihim? Ibig mong sabihin, kung ang halaga ng pera ay masyadong malaki, isang grupo sa amin ang magsasama-sama ng pera upang bumili ng isa. Yes, we can share the skills. At worst, we can huddle together para mainaitan at hindi maging passive. What do you think? Nagkatinginan ang ilang tao sa paligid, at sabay na tumanggo. Kokontaken ka namin mamaya. Sa larangan, malinaw na nakita ni Han Sanchen ang maraming ganoong mga bulong, na nangangahulugang naging epektibo ang kanyang propaganda. Ito ang layunin ng pagbebenta nito sa Liang Quan sa murang halaga. Hindi lang siya umasa sa kanya para i-promote ang sarili niya, pero higit sa lahat, ginulat niya ang audience gamit ang kanyang lakas, at hindi rin komportable ang maraming tao na naruroon dahil mayroon ng God-level skills si Liang Quan. Nang makitang malapit na matapos ang sitwasyon, tahimik na umalis si Han Sanchen sa laro at bumalik sa home court sa Liang Quan. Walang ideya si Liang Quan na siya ay ginagamit ni Han Sanchen, at kahit alam niya, handa siyang gawin iyon, total ang mas inaalagaan niya ay ang mabahong hininga na lumalabas sa Wang Lo. Wang Lo, igagalang mo ba ang taya? Nakangiting sabi ni Liang Quan. May kumislap na galit sa mga mata ni Wang Lo, pero wala talaga siyang masabi. Sa totoo lang, wala na siyang pakialam sa pagkawala, lalo pa ang pag-atres sa pagdiriwang ng anibersaryo na ito. Ang pakialam niya ay kung mag-withdraw siya ngayon, wala siyang pagkakataong makontak si Han Sanchen. Paanong hindi mapapansin ng isang matalinong tulad niya ang krisis sa likod ng bagay na ito? Liang Quan, handa akong aminin ang pagkatalo. Babayaran kita ng pera, at ako ay yuyuko ng masunurin sa anibersaryo, gayunpaman, mayroon akong kasunduan na nais kong gawin sa iyo. Sabi ni Wang Lo, ngumiti si Liang Quan, ano pa bang deal ang maaari nating gawin sa pagitan mo at sa akin? I'll give you 50 million more, you can give me one more day to stay here. I still have some important things to deal with, what do you think? Matapos marinig ang kahilingan ni Wang Lo, hindi na tumanggi si Liang Quan. Ang gusto niya ay mukha, at ngayong nabawi na niya, hindi na mahalaga ang iba. Tsaka, nakaisip siya ng cool point, gumastos siya ng 100 milyon upang bilhin ang pamamaraan mula sa Han Sanchen, at ngayon nawala si Wang Lo ng 100 milyon sa kanya sa kabuuan, nangangahulugan ito na hindi lamang siya naghiganti, at nakakuha din siya ng kasanayan sa antas ng Diyos para sa wala, sok-sok, hindi man niya masabi ng diretso ngayon. Kung magagalit si Wang Lo balang araw, malamang na ang mga pinagsasabi niya ay mabaluktot ang ilong ng lalaking ito. Pangalawa, dahil nagnenegosyo siya,
talagang naiintindihan ni Liang Quan na minsan hindi niya dapat gawin ang mga bagay-bagay para maiwasan ang masyadong negatibong epekto sa kanyang sarili. Kung kailangan mong maging maawain sa iba, lahat ay kikitain mo, at maaari mo ring makuha ang pabor ng lahat, kahit ano pang tingnan mo, it is a good deal. Sa pag-iisip nito, sadyang nagpanggap si Liang Quan na bahagyang hindi nasisiyahan. Original, ayoko talagang pumayag dito, pero kung tutuusin, ikaw at ako ay nag-iibigan sa loob ng maraming taon, at ayaw kong patayin silang lahat, dahil gusto mong makipagkasundo, hahayaan kitang manatili ng isang araw. Matapos marinig ang pagsang-ayon ni Liang Quan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Wang Lo. Walang kabuluhan na direkta niyang ginastos ang lahat ng kanyang pera at kumuha ng 50 milyon sa isang lakad upang gawin ang transaksyon. Alam niya ngayon na hindi pera ang unang priority, at least, sa puntong ito, ang pagkikita ng Han Sanchen ang unang prioridad. Kung hindi lang siya matatalo ngayon, kundi mas magdurusa pa siya sa Liang Quan sa hinaharap. Noong ginagawa niya ang mga pagsasanay sa antas ng Diyos ngayon, kitang-kita niya na maraming tao ang nagsimulang magsalita ng palihim. Obviously, dapat narinig nila ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen, lahat ay nais na maging mas malaki, at tiyak na hindi ito pinindot sa ilalim ng lapad ng sinag. Sa makatuwid, siya ay nagpasya na bumili ng isang Diyos-level na kasanayan mula sa Han Sanchen sa lahat ng mga gastos. Kung ang pera ay wala na, maaari mong gawin itong muli, ngunit ang mga kasanayan sa antas ng Diyos ay hindi madalas na magagamit. Kung mawawala ang pagkakataong ito at hahayaan mong lumaki ng husto si Liang Quan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik. At least, under the current situation where he offended Liang Quan. Hindi na pinahiya ni Liang Quan si Wang Lo, at pagkatapos ayusin ang kanyang kasama na manatili sandali upang mangolekta ng pera, pumunta siya sa Han Sanchen. Kuya Su, maraming salamat sa pagkakataong ito, ang kabaitan mo ngayon ay mananatili sa puso ko, sincere na sabi ni Liang Quan. Nagustuhan niya si Han Sanchen mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na parehong may kakayahan at tapat. Lihim niyang napagdesisyonan na gawing kaibigan si Han Sanchen. Ang bait naman ni Kuya Liang. Hey, a set of skills is worth at least few billion, and Brother Su actually sold it to me at a bargain price. I'm not a fool, how can I not understand the meaning of this? Haha, ang daming pera hindi mabibili ng confidant, si Kuya Liang sweet-tempered na tao. I am willing to make friends with such a person. Okay. Since Kuya Su don't mind, then Liang is determined to be a friend of Brother Su. Wala naman tayong ibang gagawin sa moment, why not we go have a few drinks together? Tumingin si Han Sanchen sa langit at umiling, gabi na, at oras na para magpahinga. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Kuya Su, itataya ko ang buhay ko para samahan ka. Gayunpaman, dahil bata pa ang dalawang bata, hindi sila pupunta kami ng asawa ko. Natural, hindi nag-alala si Liang Quan kung makakapunta ang dalawa niyang anak, hanggat nandoon ang may-ari na si Han Sanchen, magiging maayos ang lahat. Walang problema, ngumiti si Han Sanchen at binigyan ng Piyuan at Paymo ng ilang tagubilin, at ang dalawang bata ay masunurin na bumalik. Tara na, okay, punta tayo sa restaurant ngayon lang. I'll book a private room, hindi tayo babalik hanggat hindi tayo nalalasing. Pagkatapos magsalita ni Liang Quan, siya ang nanguna sa pangunguna. Su Yingxiao at Han Sanchen sumunod malapit sa likod, at silang tatlo ay tumungo sa naunang restaurant. Seryoso si Liang Quan sa gabing lasing kasama si Han Sanchen, ngunit halatang hindi ito ang intensyon ni Han Sanchen. Binibigyan niya ng pagkakataon ang mga handang kumilos. Kung hindi ka lasing, paano magkakaroon ng pagkakataon ang iba na makontak ka? Maya-maya, bumalik ang tatlo sa dating restaurant. Habang nasa daan, napansin ni Han Sanchen na may sumusunod sa kanya. Gayunpaman, upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan, sinundan siya ng mga taong ito ng napakalayo. Sinigurado lang talaga nila kung saan pupunta si Han Sanchen. Alam na alam din ni Han Sanchen na ang mga sumusunod sa kanya ay halatang mga tagasunod ng mayayamang negosyante na may mga ideya. Hindi banggitin na sila ay sumusunod ng maluwag, kahit na sila ay sumunod ng mahigpit, hindi kailanman maglalaban si Han Sanchen. Ito na ang hinihintay niya. Pagkapasok sa private room, umupo silang tatlo, at mabilis na inihain ng waiter ang alak.
Si Liang Quan ang unang nagtaas ng baso. I don't want to say any more words of thanks, it's all in the wine. I'll do it first as a token of respect. Uminom agad si Liang Quan ng isang baso ng alak. Mabilis ding ibinalik ni Han Sanchen at Su Yingxiao ang toast. Pagkatapos, uminom silang tatlo ng alak at nagkwentuhan. Ang Liang Quan ay hindi lamang isa sa mga piraso ng chess na ginagamit ni Han Sanchen sa panahong ito, kung tutuusin, magagamit din siya ni Wang Lu sa tapat ng direksyon, ngunit ang dahilan kung bakit napili ang Liang Quan ay hindi lamang mas maginhawa, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang pangalawang punto, isang mapagbigay na tao. Although medyo magulo siya sa Wang Lu to some extent, it depends kung saang anggulo mo naiintindihan. Mula sa emosyonal na pananaw, walang mali sa kanya bilang isang taong nagpapahalaga sa pag-ibig at katarungan. Dahil dito, isa siyang taong makakasama mo at makakakaibigan. Para sa isang mayamang negosyanteng tulad nito, minsan, isang tao na lang ang magbibigay sa kanya ng bagong landas, at baka matulungan siya balang araw. Makalipas ang halos kalahating oras, halos natapos na kaming mag-inuman at magkwentuhan for the day. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, pupunta ako sa banyo. Sa antas ng cultivation ni Han Sanchen, hindi na niya kailangan pang pumunta sa banyo para uminom, tutal ginamit lang niya ang totoong lakas niya para gawing alak ang alak. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil naniniwala siya na tiyak na maraming tao sa labas ng pribadong silid na matagal nang naghihintay. Kaya naman, nararapat na magpanggap na lumabas at bigyan ng pagkakataon ang iba na makipag-ugnayan sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!